Mga kababayan, so ngayon po, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito sa trust ratings ni Sarah. Naku po mga kababayan, ang laki po ng binagsak. Diyos mio, Marimar. Naku, iiyak talaga si Sarah dito mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo, ang laki po talaga ng binagsak ng trust ratings niya. So ito po mga kababayan, like po tayo, share and subscribe. Lahat po ng sasabihin natin dito, meron po tayong sources, meron pong pinanggagalingan at hindi po tayo nag-iimbento ng kwento or sabi-sabi. Ito po mga kababayan. No? Buksan po natin dito ang trust ratings ni Sarah. Ito. Nako, mga kababayan. Ito po, buksan ko lang. Ito na, mga kababayan, from 54% naging 50 na lang. Bumagsak po ng 4% ang kanyang ratings sa quarter 1 sa 2026. Bakit? Lumabas kasi si Ramil Madriaga. Basahin ko ha, mga kababayan. Sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research mula Marso 19 hanggang 25, lumabas na nasa 50% na lamang ang performance rating ni Vice President Sara Duterte ngayong unang quarter ng taon, kumpara sa dating 54% noong huling quarter ng 2025. Bagamat na natiling pinakamataas ang performance rating ni VP Sara sa Mindanao na nasa 83%, nakapagtala naman ito ng pinakamababang marka sa Valance Luzon ng 35%, kung saan matatagpuan din ang pinakamataas na antas ng dissatisfaction na nasa 41%. Samantalang tumaas ang trust ratings ng Vice Presidente patungong 55% mula sa dating 53%. Habang pinunto ng Okta Research na ito ay itinuturing na statistically unchanged. So nakalagay po dito mga kababayan na dating 54 ay naging 50. Performance rating ni VP Sara bumaba ngayong quarter 1 ng 2026. Bumaba ng 4 na puntos ang performance rating ni Vice President Sara Duterte sa unang quarter ng 2026 batay sa resulta ng panibagong survey ng Okta Research. Bakit nga ba mga kababayan bumagsak ito? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan kung noon itong mga DDS, tuwang-tuwa sila kasi nag-negative 3 daw si Pangulong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, nag-negative 3 siya doon kasi wala pa namang nakulong. Ngayon mga kababayan, si Sara, kung si PBBM nag-negative 3, si Sara nag-negative 4. Bumagsak ng 4 na puntos. Nako, patay ka din ha. So kung si Sara mga kababayan ay bumagsak ng 4%, so bakit hindi natin silipin naman ang ratings ni PBBM? So eto naman mga kababayan, batay sa resulta tugon ng masa survey ng Okta Research na isinigawa noong Marso 19 hanggang 25, tumaas sa 54% ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, eto na nga mga kababayan, nagising na nga ang taong bayan. Si Sara noon ang 54, si PBBM ang pumalit ngayon. Nako, bakit nga ba mga kababayan? Siyempre, ikaw ba naman, may hearing, ayaw humarap. Anong ibig sabihin? May tinatago. Tumaas ng 54% ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang quarter ng taon kumpara sa naitalang 48% noong huling quarter ng 2025. Biruin nyo ha, 48 naging 54. Ang laki ng tinaas, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 7%. Nako po! Pero si Sara, negative 4. Ayun, di ba? Kapansin-pansing nagkaroon ng pag-akyat sa trust ratings ang dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa kung saan nakapagtala ng 54% si Pangulong Marcos Jr. habang 55% naman ang nakuha ni Sara sa Mindanao. So paano yung Visayas at Luzon? Nako.
50% si Sara, lagapak ng 4 at 54% si PBBM, tumaas ng 7. Ayan na mga kababayan. Mula yan sa Pilipinas Today. Nako, kung tayo nga sinisiraan na di totoo, lalaban tayo, pawang katotohanan lang. Diba, Sir Michael Villarin? Yan na nga ang sinasabi ko mga kababayan. Kung naalala ninyo, sabi nga nila mga kababayan, dito sa balita, pakinggan natin ha, hindi ko na i-play kasi ENC ito mga kababayan, baka makopyright ako. Alam nyo pa naman pag ENC, ABS-CBN yan, ang hilig yan mang-block ng video. Ito po, mga kababayan. Ito, i-play ko lang ha mga kababayan. Wait lang kasi may ads. Pakinggan natin ha kung bakit si Sara lumaga pa. A new survey shows an improvement in the trust and performance ratings of President Marcos. The poll conducted by Okta Research found Marcos's trust rating went up by 6 percentage points to 54% in the first quarter of the year. His performance rating also improved by 4 percentage points to 55%. But Okta says these figures could change in the second quarter of the year as Filipinos begin to feel the effects of the oil price shock due to the Middle East war. Much has to do with what the administration did in the months of January and February. And to some extent, maybe some of the announcements during the period when the survey was being conducted, where there was an announcement a week before, I think. So yun po ang katotohanan mga kababayan. Talagang lumagapak po talaga si Sara Duterte, no? Na bakit una, mga kababayan, nung umugong itong usaping impeachment nung February 6, doon na nag-umpisa ang mga tao na nag-isip na kung dumalo si Sara at hindi magtatago at magtago sa ilalim ng lamesa ng opisina niya, magtitiwala ang mga tao. Pero kung hindi siya dadalo sa impeachment at ulitin niya ang ginawa niya nung unang impeachment niya nung 2025, talagang ang tao mawawalan ng gana sa kanya. Kung naalala ninyo mga kababayan, naalala ninyo na in-interview si Isko sa SMNI nitong mga banateros, napakadaming viewers ng mga banateros ang nadismaya. Naku, ang dami, may mga kaaway na sila sa social media, may nagme-message na sila. Ang sabi, bakit nyo naman inaaway si Yorme? Dapat nga mag-ipon kayo ng supporter. Tapos ngayon, nagbabawas kayo. Ang daming nagigising, ang daming na-o-offend. Nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, maraming na-o-offend, maraming nagigising, maraming natauhan. Bakit? Nung paglabas ni Madriaga, putang ina, akala ng lahat, sabi kasi ni Sara, sinungaling, hindi ko kilala, pero putang ina, mga kababayan, yung mga ebidensya ni Madriaga, tambak-tambak. Napakarami. Katulad na lang nito. Pakita ko sa inyo mga kababayan, Diyos ko. Ang sabi, hindi daw kilala. Ngayon, mga kababayan, eto. Kung ang kwento ni Baligod, Attorney Baligod, mali-malita daw na sinakay ng eroplano, mali-malitang pera. Eto, sasakyan ni Madriaga, kulay blue, may motor, puno ng pera. Kita nyo mga kababayan. Kaya isa sa kadahilanan niyan na sabi hindi kilala, hindi totoo, scripted, kwento lang. Ayan yung sasakyan ni Madriaga. Kulay blue. Puno ng pera. Yan ang totoo na nagdi-deliver talaga ng pera. Mga kababayan, hindi mo maitanggi yan. 34 to 36 million yan. Dalawang cubes niyan o dalawang bloke niyan, 1 milyon. Kung bilangin mo yan, 30 to 38 million lahat yan. Yan ang totoo, mga kababayan. Ayan Ayan yung sasakyan ni Madriaga. Ayan. Galing po yan, mga kababayan, sa
Pilipinas Today. Nako, isa sa kadahilanan yan mga kababayan na nawala ng gana ang taong bayan kay Sara kasi napakasinungaling talaga niya. Lumapad lang ang mukha niya sa napakasinungaling talaga. Ngayon mga kababayan, ito sa Pilipinas Today, ultimo ang Pilipinas Today nag-investigate na mga kababayan. Napasakamay ng Pilipinas Today ang mga litrato ng asul na 2016 model Toyota FG Cruiser ni Ramil Madriaga na ayon sa kanya ay isa sa mga gamit noong Disyembre. Nako, eto na nga mga kababayan. Gamit noong Disyembre 20 o 21, 2022 sa transport o paghahatid ng 4 na bag na mga pera sa 3 magkahiwalay na lugar sa utos umano ni Vice President Sara Duterte. Nako! Ang isa sa mga litratong natanggap ng Pilipinas Today mula sa pamilya ni Madriaga ay kuha na nakabukas sa likurang bahagi ng sasakyan kung saan makikitang pabalagbag na itinambak ang 2 itim na bag, isang camouflage print backpack at isang pulang paper bag. Sa harap ng magulo at nakatambak na mga bags ay maayos na nakasalansan ang nakabundle-bundle na mga tag 1,000 bill kasama pa ang 2 hilera ng pinagpatong-patong na nakabundle rin na 500 pesos bill. Base sa impormasyon nakalap ng Pilipinas Today, sinasadyang alisin sa bag ang mga bundle ng pera at isinalansan sa likod ng sasakyan ni Madriaga para umano mas mabilis maiabot ang mga iyon sa mga miyembro ni Inday Sara is my president or ISIP Pilipinas na noon ay pagtutulong-tulong operasyon para sa paghahanda sa dapat sanang 2022 presidential candidacy ni Sara. Kahapon, Abril 19, isinapubliko ni Bicol Saro Representative Terry Ridon sa House Justice Committee ang listahan mula sa Land Transportation Office or LTO sa mga sasakyang dating kasalukuyang pagmamay-ari ni Madriaga kabilang ang FG Cruiser, yung kulay blue. Nako, sa supplemental affidavit na isinumiti ni Madriaga sa committee ni Ridon noong Abril 14, sinabi niyang ginamit niya kasama ang 3 iba pang lalaki ang FG Cruiser papunta sa tanggapan ng Department of Education sa Pasig City noong December 20 matapos siyang utusan umano ni Sara na mag-coordinate sa security details nitong si Colonel Dennis Nolasco dahil meron tayong delivery sa San Pablo, Laguna, night strip at sa Ombudsman. Ayon kay Madriaga, 2 sa 4 na bags ang isinakay umano sa kanyang FG Cruiser habang ang 2 pa ay isang Toyota Grandia na naghatid umano ng ang isa ay sa San Pablo, Laguna at ang isa ay sa Tomas Morato, Quezon City. Kinabukasan, kwininto ni Madriaga, ginamit muli ng kanyang grupo ang FG Cruiser at mula roon ay inilipat ang 2 bag ng pera sa Red Mazda sedan para i-deliver naman sa parking lot ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Hindi naman malinaw kung ang litratong kuha sa likurang bahagi ng sasakyan ay bahagi ng naging aktibidad ni Madriaga noong December 20, 21, 2022. Ayan na nga mga kababayan. Sasabihin ninyo hindi totoo yung kwentong maleta ninyo, maleta lang. Eto mga kababayan, kwentong sasakyan. Kwentong sasakyan, kwentong pera. Sabi ko sa inyo mga kababayan yan ang mahirap. Yan ang mahirap mga kababayan sa kasinungalingan. Kaya tingnan nyo yung ratings. No, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito si Sara, di malayong matulad kay Binay. Di malayong matulad kay Binay itong si Sara Duterte. Bakit? Naalala ninyo si Binay noon. 2016 election, ang aga-aga niyang nagdeklarang tatakbo siyang presidente. Hindi niya iniisip sa kabila ng napakataas ng trust ratings niya ay merong mga nag-iimbestiga para masira siya. Ngayon mga kababayan, sa kabila at sa likod ng pinakamataas na trust ratings ni Binay, dahil sa namayagpag sa Makati, dahil libre lahat sa Makati, ang akala ni Binay ay dahil sa ganon, 'di ba? Dahil sa ganon ay mananalo siyang presidente. Ang problema,
ang problema, mga kababayan. Biglang lumabas ang kwentong hacienda sa Batangas ni Binay. Yung may mga golf club, tapos may mga mansyon, ultimo babuyan de aircon. Nako! Tapos may maala Italy design ng mga halaman. Nako! Yung 54% naging 30. Nawala ang 14. Bumagsak ang ratings. Hanggang sa nawala ng tiwala ang taong bayan kay Binay dahil nagsilabasan itong maanumalyang korupsyon. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ito si Sara, yung rule ng pagiging politiko ni Sara parang cheque. Bakit? Nagba-bounce. Parang bounce check, no? Parang checking walang laman. Nagba-bounce. Bumabagsak mga kababayan. Yan ang katotohanan. Ay, Diyos ko, dati ganun ka, 54% siya, di ba, mga kababayan? Halimbawa, ito, 54% tong level na to. Dito, 54%. Lumabas si Madriaga, naging 30%. Lalabas si Trillanes at si Boyeng, magiging 15 na lang yan. Paano ka na ngayon sa 2028 election? 54%, lumabas si Madriaga, naging 30. Lalabas si Trillanes at si Boyeng, magiging 20 ka na lang. Di poga, mga kababayan, magiging 15. Hala, ginoo ko. Declared, aga-aga declared. Akala mo naman maraming, ay nako. Sa totoo lang mga kababayan, ang laro kasi sa politika, ako tanda na ako sa politika. Ang laro sa politika, pag tumakbo ka presidente, tahimik ka lang. Tsaka ka na magdeklara yung malapit na. Halimbawa 2028 ang presidential election. Pag tungtong ng 2028 January, tsaka ka na magdeklara. O di kaya, pag tungtong ng December 2027, magdeklara ka na para 2028, tuloy-tuloy na yan. Putang ina, 2026 pa lang, nagdeklara ka na. Di lahat ng problema ay binato sa'yo. Lahat ng problema, nasilip. Tulak dito, tulak doon, bagsak dito, bagsak doon, kalkal dito, kalkal doon. Yung pagdeklara mo, magsasawa ang tao dyan. Diba? Magsasawa ang tao dyan. Kasi the more na ikaw yung unang nagdeklara, the more yung ikaw maraming masisilip Di ba? Kaya yung mga mauutak na politiko, tsaka ka na magdeklara yung malapit na. Bakit? Walang masyadong masilip sa'yo. Kung 4 kayong kandidato, yung panghuling nagdeklara, yun ang ibuboto. Bakit? Yung 3 maaga, nasisilipan nasisilipan, nasisira. Yan ang sabi ko sa inyo, mga kababayan, di ba?